Isa pong mabiyaya, mapagpalang araw sa ating pong lahat. Sa lahat po ng aabutin ng tinig na ito at recording po na ito, pag-share ng Word of God po na ito, ay sumayin niyo ang kapayapaan at pagpapala ng ating pong Panginoon. Bago po tayo magsimula sa maiksing pagninilay at pagbabahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon, tayo po muna ay dumulog at manalangin sa Ama, sa Kanya pong gabay, patnubay, at higit sa lahat, ang karunungan na ipagkakaloob ng banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at ikaw ay aming kong pinasasalamatan sa isang napakagandang panahon at pagkakataon na muli niyo pong ibinigay sa amin upang sa mga sandaling ito patuloy po namin maranasan ang iyong pong pagpapala at ang wagas at di nagmamaliw, hindi nagbabagong pagmamahal at pag-ibig mo po sa amin. Salamat po sa bawat sandali sa iyong pong pag-aaruga at patuloy na pagtugon sa amin pong mga panalangin at mga kailangan sa buhay po na ito. O Diyos amang mahabagin sa mga sandaling ito, bago po namin pasimulan ang pagbabahagi na ito ng iyong mabuting balita, ay hinihiling po namin ang iyong pong kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dalangin po namin, O Diyos, na linisin mo ang aming mga puso at isipan at hayaan na ang bawat salita mo na ipagkakaloob mo sa sandaling ito ay tumimo ng malalim sa aming pong mga puso. Higit sa lahat, hayaan mo ng iyong mabuting balita ang siyang patuloy na maging gabay po namin upang matiyak namin ang aming pong kaligtasan. O Diyos, amang makapangyarihan, pagpalain mo ang lingkod mong ito. Dalangin ko ang karunungang nanggagaling sa inyo ay ipagkaloob upang ating pong bahagi ang iyong mabuting balita ng ayon sa iyong banal na kalooban. Higit sa lahat, ipagpalain mo ang bawat mga kapatid ko na aabutin ang iyong mabuting balita. Ano man ang kanyang kalagayan sa buhay na ito, kayo na po ang siyang bahala. Dalangin ko, ibigay niyo pong tulong at tugon ang mabuting balita na ngayon ay amin pong pagbabahaginan. Salamat po, aming Ama, at ito ang aming samo at panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, kaisa ng iyong banal na Espiritu, na siyang naghahari magmula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So brothers and sisters in Christ, sa mga sandali kong ito, tayo po ay dumako sa pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gusto ko pong i-share sa inyo sa hapon pong ito ay tutunghayan po natin sa Ebanghelyong sinulat po ni San Lucas. Ang kabanata ay 16, ang talata ay simulan po natin ang pagbasa sa verse 19 o talata 19 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagalang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At tuoy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak,
Alalahanin mong nagpasa sa kasabuhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito samantalang ikaw nama'y nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparunuin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dahong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, so mga kapatid, sa sandali at sa pagkakataon kong ito ay bigyan po natin ng pagkakataon ng Diyos na siyang mangusap sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ito. Maging pagpapala ang magbabahaging ito ng mabuting balita. At hindi na para abalahin ko pa kayo at sayangin po ang oras na kayo po'y nakatutok ngayon sa recording po na ito. Ang aking pamagat ay before it's too late. O, sa wikang Tagalog po, bago mahuli ang lahat. Mga kapatid, nitong mga nakaraang mga araw ay tayo po ay nagulat sa isang masamang balita na kung saan ang probinsya ng Cebu, Iloilo at ilang mga karatig probinsya ay nayanig sa 6.9 na lindol. At ito po ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga struktura, sa mga pag-aari ng tao. Higit sa lahat po na nakalulungkot sa lahat ay ang nagdulot nga po ito ng kamatayan ng ilan sa ating mga kababayan. Brothers and sisters in Christ, ang binasa po nating Ebanghelyo sa hapon po ito, sa araw na ito, ay isang pagpapaalala sa atin ng mapagmahal na ating Diyos, ng ating dakilang El Shaddai. Hindi po natin inaasahan ang mga pangyayari po na ito. Wala pong nakakaalam. At ganyan po ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan po ito darating sa atin. Mga kapatid, bago ko po simulan, sa totoo lamang po, pagdating sa usaping kamatayan, kung meron mang unang dapat matakot dito, ay hindi tayo ng mga Kristiyano, kundi mga tao na hindi handang humarap sa kanyang Panginoon. Ang ibig kong sabihin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ay siguro naman malinaw na po sa bawat isa sa atin that unless na tayo po ay dumanas sa kamatayan, hindi po tayo makakarating sa kinaroroonan ng Diyos o sa buhay na walang hanggan. Ang ibig ko pong sabihin, kung sa iba, sa mga taong walang pananalig sa Diyos, kinatatakutan ang kamatayan, sa atin na mga lingkod, prayer partners, anak ng Diyos, dapat maging malinaw sa ating isipan na ang kamatayan ay hindi upang katakutan, kundi ito'y isang paglipat lamang sa tunay na buhay
na siyang pinangako ng ating Panginoon sa lahat ng mga naging tapat sa Kanya. Kaya ang mabuting balita po sa atin mga brothers and sisters ay muli magpapaalala sa atin na bago mahuli ang lahat, ay dapat po una sa lahat mga brothers and sisters ay huwag nating kakalimutan ang lahat ng bagay na nasa atin ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang tunay na nagmamay-ari sa lahat ng mga kayamanan na nasa ating mga kamay, nasa ating mga lubutan, nasa ating tahanan, ay pag-aari ng Diyos. Malinaw naman po siguro sa atin ang katotohanan ito. Dahil kung ang Biblia po ang tatanungin ay napakalinaw. Totoo naman na nung tayo ipanganak sa mundong ito, wala ni singkunduling tayong dala. Dahil ang totoo, lahat ng bagay ay hiram natin sa ating pong Panginoon. Bakit ko po nabanggit ito, brothers and sisters in Christ? Dahil ang mabuting balita ng ating pong Panginoon ay isang bagay na kung saan nagpapakita sa ating lahat ng isang mayaman, brothers and sisters in Christ, ay namuhay sa kasakiman. At ang pagiging sakim, maaring ang tanong, kailan ba ang tao ay nabubuhay o magsimulang mamuhay sa kasakiman? At ang sagot ko po dyan ay ito, kapag ang tao ay inangkin na niya ang mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa Kanya. At doon ay magsisimula ang kasakiman. Hindi makontento so kung anumang mga bagay na meron siya ngayon. At dahil sa ito'y inangkin na niya, na kahit pa ang kanyang kapwa ay nakalimutan na niya. At ang Ebanghelyo pong ito mga kapatid ay isang matibay na pagsasalarawan na ang tao sa labis niyang kasakiman, inangkin na niya ang kayamanan at ang kanyang kapwa'y namuhay sa kahirapan. Brothers and sisters, nagpapaalala sa atin ng Panginoon ang bawat biyaya at pagpapala na mayroon tayo ay ipinagkatiwala lamang upang may maibahagi tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang Diyos mismo ay hindi po naging maramot sa bawat isa sa atin, na kahit ang kaisa-isa niyang anak ay Kanya pong ipinagkaloob at ibinigay sa atin. At kung tutuusin, hindi tayo karapat-dapat para pagkalooban. Subalit sadyang wagas at tapat ang Diyos, matibay ang Kanyang salita, pure ang Kanyang pagmamahal sa atin, kung kaya't hindi nagdamot ang Diyos sa bawat isa sa atin. Brothers and sisters, paalala muli ng ating Panginoon sa atin, habang hinihintay ang pagdating ng ating nakapagligtas, matagpuan nawa tayo ng Panginoong hindi namumuhay sa kasakiman. At yan po ang ipinapakita ng Ebanghelyo. Siguro naman na nakakabalita kayo sa mga nagaganap ngayon sa ating pong bansa. Nakakalungkot, pero isa lamang po ang sinasabi. May mga taong sakim at hindi makontento sa kanyang sweldo, kung kaya't hinangad niya ang mas maraming salapi na sana ay napakinabangan ng karamihan. Pangalawa po na ipinapaalala sa atin ng mabuting balita na ito bago mahuli ang lahat ay ang mamuhay tayo sa kabanalan. Kung balikan po natin ang Ebanghelyo ng ating pong Panginoon, sinabi ng mayaman mismo kay Abraham na ang sabi niya, may mga 5 kapatid pa po ako na namumuhay sa kasalanan. Dapat po ay makarating sa kanila si Lazaro para magpaalala sa kanila nang sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Brothers and sisters, let us acknowledge the truth, the fact that we are sinners. Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Panginoon
Kung kaya, bago mahuli ang lahat, magbalik loob po tayo sa ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga pagkakasala at talikdan ng kasamaan. Magbalik loob tayo sa ating pong Panginoon. Alam nyo, kapag ganito po ang mga usapin na hindi mawaglit sa isipan ko, brothers and sisters, ang isang napakagandang kwento sa Biblia, yung patungkol po sa prodigal son. Hindi po ba, mga kapatid, na ipinapakita po nito ang isang anak na namuhay sa kasalanan. Masyadong mahaba na po para mabanggit ko pang lahat. Pero alam niyo po, napakagandang ginawa ng bata o ng anak na ito ay ang kanya pong pagbabalik loob sa ama, pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Diba, napakaganda po yung kwento. At yan po ay pangako ng Panginoon. Naghihintay po sa atin ang ating Ama. At siya'y handang sumalubong sa atin sa mga sandaling tayo po ay aamin sa ating mga pagkakamali. Tayo ay patatawarin ng ating pong Panginoon. Pagbalik loob po tayo sa Kanya at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Pangatlo po na ipinapaalala sa atin ng Diyos bago mahuli ang lahat ay ang papaghariin natin ng Diyos sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. Isa sa mga pinakamatinding pagkukulang na narealize ko po sa mayaman na ito ay walang iba kundi yung mga panahon na sinabi niya kay Amang Abraham, hindi sapat ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Well, brothers and sisters in Christ, kung titignan po natin ang Ebanghelyo ito, ay para bagang nagpapaalala ang Biblia sa atin na ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta ay walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon na siyang kumakatawan ngayon sa salita ng ating Diyos. Yes, brothers and sisters, pinakamalaking pagkukulang na nagawa ng mayaman na ito ay nung sabihin niyang hindi sapat ang mga salita. Para bagang sinasabi niyang hindi sapat si Kristo, hindi sapat ang Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters in Christ, ang sabi naman ngayon ng Biblia, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Yan, brothers and sisters, ang malinaw na katotohanan. Hindi tayo matutulungan ng ano pa mangyaman sa mundong ito. Hindi tayo maililigtas ng anumang karunungan na idinulot ng mundong ito. Ang kaligtasan natin ay si Jesus mismo, ang ating Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y matubos sa kasalanan. Mga kapatid, sa hapon po ito, ang hamon ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo sa pananampalataya. Manatili tayo sa Panginoon. Ipakita natin ang tunay na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Dahil yan ang isa sa ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo pong ito. Pananampalataya na mayroong kakayanan na manatili sa kabila ng hirap, pagsubok, sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Napakagandang tignan yung inspirasyon na iniwan ni Lazaro sa kwento po na ito. Kahit anong hirap, talaga naman, tiniis niya ang lahat ng ito. At iyan ang hamon ng Panginoon sa atin. Hindi po madali ang mamuhay sa katuwiran. Hindi po madali ang mamuhay sa kabanalan. Hindi po sa totoo lang hindi madali ang maging mabuting tao. Pero kapag tayo'y mananatili sa presensya ng Panginoon, mananatili tayo sa Kanyang mga salita, ang Diyos na ito ang siyang tutulong mismo sa atin upang matupad natin ang Kanyang mga kalooban. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po nitong maibahagi sa atin ang mabuting balita. Tayo po ay manalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang pagkakataon, panahon, na mapagnilayan po namin ang iyong mabuting balita na nagpapaalala sa amin sa sandali at sa pagkakataong ito sa kahalagahan ng aming pong buhay sa hinaharap. Panalangin po namin na patuloy o Diyos na manatili at may tanim sa aming mga puso ang bawat salita mo na ngayong hapon ay naihayag. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin upang maisabuhay po namin nang matupad ang banal mong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo na rin po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na siyang nag-initiate upang mai-record ang pagninilay po na ito, ang pamilya na ito na patuloy mo pong ginagamit, Panginoon, upang may hayag ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang Garces Family. Salamat po at pagpalain mong lahat ng mga kapatid ko, sino man ang aabutin ng tinig at recording ni ito, pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Ipagkaloob ang kalakasan, kapayapaan at kagalingan sa kanya. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dito na lamang po mga brothers and sisters. God bless po sa ating pong lahat. Pagpalain kayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai.